Maligayang pagdating sa edukasyon sa pagpapakataunay. Tayo ay nasa ikalimang linggo at ikalabing-tatlong araw, kung saan inyong matututunan ang positibong katangian, susi sa tagumpay. Tayo ay may tiyak na layunin na kung saan sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang A. Natutukoy ang kahulugan ng positibong katangian na kasipagan, pagpupunyagi, at pag-iimpok. B. Nabibigyang halaga ang pagpapakita ng indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi, at nagtitipid sa gitna ng pandemya. At ang huli, na ilalahad ang mga katangian na hinahangaan sa isang tao na maaaring sundin at isabuhay. Natapos mo na ba ang pagsasagot sa iyong balik-aral? Tayo ay nasa puso na ng ating talakayan. Dumako na tayo sa aralin. Subuking hulaan ng mga salitang tutugma sa pahayag. Ang blank ay ang aktibong paggawa ng isang gawain. Hindi niya ito iaasa sa iba, pagkos ay gumagawa siya ng may kasiglahan. Tatapusin niya ito taglay ang mga layunin o resultang nais niyang maabot. Narito ang ilang palatandaan ng taong nagtataglay nito. Una, nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. Ikalawa, ginagawa ang mga gawain ng may pagmamahal. At ikatlo, hindi umiiwas sa anumang gawain. Ano kaya ang kasagutan dito? Ang tamang sagot ay kasipagan. Ikalawa, ang blank ay isang matatag na katangian. Ito ay katangiang may kaakibat na lakas ng loob at ang kahalagahan nito sa isang tao ay siya ay nagiging determinado at hindi basta-basta sumusuko kahit sa mga matitinding sitwasyon sa buhay. May tiyagang abutin ang layunin o mithiin sa buhay. Ito ay pagtanggap sa mga hamon o pagsubok ng may kahinahunan at hindi nagrereklamo hanggang sa makamit ang iyong mithiin. Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Ito ay ang salitang pagpupunyagi. At para sa huli, ang blank at wastong pamamahala sa naiimpok ay mga kapuri-puring katangian at mahalaga ito para makapag-imbak para sa kinabukasan. Isa rin itong inspirasyon sa buhay habang masipag mong isinasagawa ang iyong mga tungkulin. Nasasayang ang kasipagan at pagpupunyagi ng isang tao kung hindi niya napapamahalaan ng wasto ang kanyang pinaghirapan. Mayroong tatlong dahilan kung bakit kailangang mag-impok ayon kay Francisco Polaico. Una, para sa proteksyon sa buhay. Ikalawa, para sa mga hangarin sa buhay. At ikatlo, para sa pagre-retiro. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay pagtitipid. Ang kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong pamamahala sa naimpok ay mga mabubuting katangian at kasanayan na nararapat nating isabuhay dahil ito ay susi sa tagumpay. Hindi dapat taglayin ng katamaran sapagkat ito ang pumapatay sa oras at gawain ng isang bagay. Nawa, kayo ay may natutunan sa ating aralin.
Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsagot sa mga pagsasanay. Narito ang pagsasanay isa. Basahin at unawain ang sumusunod na mga tanong. Piliin ang pinakaangkop na sagot at isulat ang titik sa patlang na inilaan. Ito ay maaari mong gawin sa iyong kwaderno o sa isang bahagi ng papel. Ikaw ay may 30 segundo upang ito ay sagutin. Handa ka na ba? Narito ang unang katanungan. Ang mga sumusunod ay kahulugan ng kasipagan maliban sa A. Aktibong paggawa ng isang gawain. B. Ginagawa ang mga gawain ng may pagnanais na mapansin ng iba. C. Hindi na ito iaasa sa iba, pagkos ay gumagawa siya ng may kasiglahan. D. Tatapusin niya ito, taglay ang mga layunin o resultang nais niyang maabot. Ang titik ng tamang sagot ay titik B. Ginagawa ang mga gawain ng may pagnanais na mapansin ng iba. Ikalawang katanungan. Si Sandra ay sadyang masipag. Hindi siya nagmamadali sa kanyang gawain. Sinisiguro niyang maayos ito. Ano ang palatandaan ng kasipagan ang taglay ni Sandra? A. Hindi umiiwas sa gawain. B. May malasakit sa kapwa. C. Ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. At D. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. Ang tamang sagot ay titik C. Ikatlong katanungan. Ang isa sa palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan ay hindi umiiwas sa gawain. Alin sa sumusunod ang nagpapakita nito? A. Araw-araw naghugas ng pinggan si Leila nang hindi nagrereklamo. B. Ang gawaing iniutos kay Jean ay ipinipasa sa kanyang kapatid. C. Si Rowell ay hindi na kailangan pang utusan ng kanyang ina sa gawaing bahay. D. Si Angela ay nagbibigay ng malasakit sa anumang gawain na ipinagagawa sa kanya. Ang tamang sagot ay titik C. Si Rowell ay hindi na kailangan pang utusan ng kanyang ina sa gawaing bahay. Ika-4 na katanungan. Ano ang naglalarawan sa pinakamakahalagang paraan ng pagtitipid? A. Pagiging praktikal. B. Paging maingat sa paggastos. C. Paging mapagbigay at matutong tumulong. O titik D. Maging mapagkumbaba at matutong makontento. Ang titik ng tamang sagot ay titik D. Ika-5 katanungan. Hindi dapat taglayin ng tao ang katamaran. Alin ang hindi kahulugan nito? A. Nagpupursiging maisakatuparan ang trabaho. B. Ito ay pumipigil sa tao upang maging matagumpay. C. Ito ay maaaring makaapekto sa trabahong dapat na gawin. D. Ito ang pumapatay sa isang gawain, hanap buhay o trabaho. Ang titik ng tamang sagot ay A. Hindi kahulugan nito ang nagpupursiging maisakatuparan ang trabaho. Ika-6. Alin sa sumusunod ang hindi kasama sa palatandaan ng kasipagan? A. Hindi umiiwas sa anumang gawain. B. Ginagawa ang mga gawain ng may pagmamahal. C.
Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. B. Nagsisipag lamang kung may nakatingin. Ang tamang sagot ay titik B. Ikapito. Ang sumusunod ang dahilan kung bakit kailangan na mag-impok ang tao ayon kay Francisco Colaico maliban sa A. Pag-iimpok para sa pagre-retiro. B. Pag-iimpok upang mabili ang luho. C. Pag-iimpok para sa mga hangarin sa buhay. At D. Pag-iimpok para maging inspirasyon sa buhay. Ang titik ng tamang sagot ay titik B. Ikawalo. Ito ay pagtitiyaga na maabot o makuha ang mithiin o layunin sa buhay na may kalakip na pagtitiyaga, pagtitiis, at determinasyon. A. Kasipagan. B. Pagpupunyagi. C. Katatagan. O D. Pagtitipid. Ang titik ng tamang sagot ay titik A o kasipagan. Ika-siyam. Ito ay may kapuri-puring katangian at mahalaga ito para makapag-impact para sa kinabukasan. A. Pagtulong. B. Pag-iimpok. C. Pagtitiyaga. O D. Pagpupursigi. Ang titik ng tamang sagot ay titik B. At ang panghuling katanungan ay, ito ay katangiang may kaakibat na lakas ng loob at ang kahalagahan nito sa isang tao ay siya ay nagiging determinado. A. Pagtitipid. B. Pagpupunyagi. C. Kasipagan. O D. Pagpupursigi. Ang tamang sagot ay titik B o pagpupunyagi. Dumako na tayo sa ikalawang pagsasanay. Sa gitna ng pandemyang nararanasan, magbigay ng dalawang sitwasyon na inyong ginagawa sa inyong tahanan na nagpapakita ng indikasyon ng mga mabuting katangian. Gamitin ang graphic organizer na ibinigay. Kayo ay bibigyan ko ng 2 minuto upang ito ay sukutin sa inyong kwaderno. Narito ang mga gabay na tanong na inyo ring sasagutin. Una, sa anong mga pagkakataon mo ginawa ang mga bagay na iyong nabanggit sa itaas? Ikalawa, ito ba ay makatutulong sa pagbuo ng iyong pagkatao o kabutihang panlahat? At ikatlo, paano ito nakatulong sa iyo sa panahon ng pandemya? Ikatlong pagsasanay. Isipin mo ang isang taong lubha mong hinahangaan sa loob ng inyong pamilya. Isulat sa ikalawang hanay ang kanyang 5 katangian at iba pang mga turi na nakatulong sa kanyang pag-unlad. Sa ikatlong hanay naman ay isulat ang mga gawaing balak mong sundin upang maisabuhay ang katangian na hangaan. Sundin ang binigay na graph. Ito ay inyong sasagutan sa inyong kwaderno sa loob ng 2 minuto, kasama ng mga gabay na tanong na, una, bakit ito ang mga napili mong katangian na iyong hinahangaan? At ikalawa, ano ang iyong hangarin sa pagsasabuhay ng mga katangian na iyong hinahangaan?
Naisagawa mo na ba ang tatlong pagsasanay? Mahusay! Tayo ay nasa bahaging paglalahat na. Basahin ang mga pahayag. Lagyan ng check kung ang tinutukoy ng pahayag ay iyong ginagawa. Narito ang mga sitwasyon. Una, paggawa sa itinakdang gawain sa mas maagang panahon o oras. Ikalawa, pagdadala ng baong pagkain sa paaralan. Ikatlo, inaasa ang iyong mga tungkulin sa iba. Ikaapat, tumutulong sa kapwa kung nahihirapan sa gawain. Ikalima, pagpapasabukas ng mga gawain kahit walang ginagawa. Ika-anim, naglalakad na lamang lalo kung malapit ang pupuntahan. Ika-pito, buong pusong tumatanggap at tumatapos ng gawain. Ika-walo, sinisiguradong maayos at pulido ang pagkakagawa. Ika-siyam, pagpupursiging matapos ng trabaho kahit na nahihirapan. At ang panghuli, pagtanggi sa mga trabahong dapat ikaw mismo ang gumagawa. Tayo na sa ating pagpapahalaga. Basahin at pag-aralan ang mga sitwasyon na ibinigay. Isulat ang iyong mga posibleng sagot sa loob ng speech balloon. Unang sitwasyon. Bago magtungo ng trabaho ang iyong magulang, ay nagbigay sila sa iyo ng pera pang-load upang magamit ninyong magkapatid sa inyong online class. Ngunit, ang iyong pinsan ay pinipilit kang mag-load ng data para sa mobile games lamang na maaari ninyong gamitin sa paglalaro. Ano ang iyong itutugon at gagawin? Tara, magpa-load ka na para mag-ML na tayo. Ikalawang sitwasyon. Natapos mo na ang nakatakdang gawain sa iyo sa inyong tahanan. Nakita mo ang iyong nakababatang kapatid na hindi pa nasisimulan ang iniutos sa kanya ng inyong magulang, sapagkat marami siyang takdang aralin na kailangang tapusin sa araw na iyon. Humingi siya ng tulong sa iyo na gawin mo muna ang nakatalagang gawain niya sa inyong bahay at siya ay babawi na lamang. Ano ang iyong gagawin? Ate, maaari bang ikaw muna ang gumawa sa aking nakatakdang gawaing bahay? Mahusay! Tayo ay nasa huling bahagi na ng ating aralin, ang panapos na pagsusulit. Basahin at unawain ang mga kasabihan. Isulat ang iyong pananaw ukol dito. Gawin mo ito sa iyong kwaderno. Una, kapag may tiyaga, may nilaga. Ikalawa, ang lahat ng mga paghihirap ay madadaig ng pagtyaga at pagsisikap. At ang huli, tratuhin ang pag-iimpok na isang obligasyon at hindi opsyonal. Tapos na ang ating Module 13. Nawa ay inyong natapos ang mga gawain. Huwag kakalimutang isend ito kay teacher. Hanggang dito na lang. Maraming salamat!